O, yan. Si Jean Cabiles Tupas nagtatanong. Si Jesus Bauson, good morning. Listening from San Juan, San Juan, Noveleta, Cavite. Ayan. Thank you po. Irene J. San Antonio ng Baritan, Malabon. Si Manny Bidad. Asa na? Watching, listening from Science City, Muñoz, Nueva Ecija. Candidate. O, yun daw laon. Ibig sabihin, matagal nang naani na bigas. Ayan. And thank you po. Matagal nang naani na bigas or na harvest. Ayan. Thank you. O, sige. Pag-uusapan natin ngayon ay ang pagmamarkot ni Kuya Ramil. Yan po. Ang pagmamarket po, ang kailangan nyo lang po ay kutsilyo. Kutsilyo. Okay. Kahit bago, ang kailangan po ninyo rin po ay ito pong moss. Moss. Opo, ito po ang ginagamit ko po, lalo na po pag medyo magandang klase yung ima-market nyo para sigurado. Pero pwede naman po lupa, yung iba lupa ang dinalagay, yung iba bunot, yung iba kahit nga foam ang dinalagay ng iba. Basta Foam. yung hold ng moisture. Ang important po. Ngayon po, kailangan nyo rin po ng plastic. Ito po mga plastic namin, reusable po. Medyo luma. Okay. Kasi ito po, nagamit na po ito. Pero pwede pa Pwede gamitin. pa. Okay. Ang gamit po namin is clear na plastic. Mas maganda po yung clear para po kita ninyo kung merong ugat na yung inyong halaman. Okay. Bago So kailangan, yan, Kuya Ramil, so yung plastic na yan, pang mulch talaga or, pang Hindi. anong tawag dyan? Pang, kahit na anong plastic, pwede naman. okay. Kaya nga ito, medyo makapal kasi ito. Ito yung mga pinagpalitan namin ng bubong ng greenhouse. Okay. Isa sa itatapon mo, pwede mo Ni-recycle mo. Mhm. bago tali po. Tali. Straw lang, ordinaryong straw o kaya kahit na ano pong tali, pwede niyong tali. Mhm. Pwede na. Bago, ito po ang kailangan ninyo, yung pong puno na imamarket nyo. Ito po Mhm. ang imamarket natin. Ang hirap ng walang cameraman. Wala kasing, wala akong, Maaga pa masyado, ano tulog pa ang mga angels mo. wala akong kasama dito. Solo flight ka na naman, ha? Buti nabuhat mo yung mga yan. Ako naman. Ako naman. Hihinan. Okay. Ngayon So, po, ito po puno. nang, Itong puno. Yan po yung lupa. ang laki, okay. Punta po din yung sanga. Ano puno yan, Kuya Rabil? Buddha Sunday. Buddha Kasi sand din. na meron dito sa akin. Okay. Kaya yun pinuhat ko. Mm. Pero kahit po anong puno, pwede niyong i-market. Medyo may tinik lang po ito kaya tinatanggal ko po kasi Mhm. hindi po ako masugatan. Ngayon po, piliin po ninyo sa puno kung alin po ang pinakamagandang part na pwede niyong i-market. Ito po, maganda pong i-market ito. At saka po, ito pong sangang ito,
at saka itong sangang ito. Gawin po natin ngayon. Ayan po. Binabawasan ko lang po ng dahon para ito po. Dito po tayo magmamarkot. Ang ginagawa ko po, linalagyan ko po ng hiwa muna yung pagtatanggalan ko ng balat. Paikot. Taas baba po. Mga Okay. 1 inch po ang distance po ng babalatan ninyo. Kahit naman po lumapad siya, pwede naman po. Para po Mhm. balatan pag ano po. Yan, binabalatan ko na po Yung sanga ng Buddha's hand niya. O, po. doon po sa mga nakikinig po sa radyo, wala sa FB Live. So, ang ginagawa po ni Kuya Ramil ay binabalatan niya yung sanga na imamarkot po niya. So, buong gilid, di ba, ay babalatan, Oo, paikot. Ang paikot. po, wala po talagang matitirang balat sa kanya. Kasi pag may Okay. natirang balat dyan, ang mangyayari po, hindi po siya mag-uugat kasi babalik lang po yung balat niya, tutubo po rin yung balat niya bago ano na po siya. Hindi po siya mag-uugat. Mhm. Ano po. Gaano kakapal yung tatanggalin na balat? Ano Yung yung ano, ang balat ng puno, mararamdaman mo naman pag inano mo ikakat mo? inakat mo. Mm. Parang mabot na doon sa wood na talaga, alam mo mararamdaman mo. Bago, Baka, oo. Baka kasi kadidiin ko, maputol ko bigla. hindi, Hindi. mararamdaman mo naman yon. Bago, Okay. pag talagang wala nang wala nang balat, Mm-mm. ah yung pong moss ninyo, ibabad po ninyo sa tubig. Tubig. Mm-mm. Kung pong iba, linalagyan po niya linalagyan nila ng growth hormones Mm-mm. o hormones para po mas maganda ang pagpaugat. Pero ako po, hindi na masyadong gumagamit nun. Ang paglalagay lang po naman namin, makikita po nyo, yan, ito po. Yan. Ito po yung moss. Medyo parang kasinlaki po ng kamao ang kinuha ko. Ibabalot ko lang po dito sa pinagbalatan ko. Kumbaga po yan, ano po yan. Naka, pinaikot ko na po yung moss. Bago ngayon po, paiikutan ko po ngayon ng plastic. Plastic. Okay. Gaano katagal ibabad ang moss? Ah, kahit na overnight, mas maganda na rin yung overnight. Okay. Pero Mhm. minsan ako, 1 week pa bago ko gamitin, binababad ko na. Oh, talaga. Okay. At talian ko po ngayon sa ilalim. Ordinary straw lang yan na pantali. Yung straw na nabibili sa grocery. So, yung kahit na anong extra na pinagtatali sa grocery, Oo. pwede. Bago ngayon po, pag inano na po nyo, nakatali na po, medyo siksikin po ninyo ng Nasa konting loob ng moss. ah, maganda po yung korte. Bago kung kulang po, dagdagan nyo. Mhm. So, kung magandang plastic po yung gagamitin nyo na pang markot, ayan, katulad kay Kuya Ramil, yan, reusable. Pero kung halimbawa, plastic ng yelo yung gagamitin, pwede naman, di ba Kuya Ramil?
Ito rin. Kaya nga lang, hindi mo na ma-reuse. Oo. Ano eh. Pag nagma-market po ako, tinatalian ko po sa ilalim, Mm-mm. tinatalian ko rin po dito sa gitna. Pero pinababayaan ko lang pong open tong ibabaw. Yan po. Oh. Bakit open sa ibabaw? Kasi lagi kong binabasa ito. Mhm. Para kung magdidilig ako, ano po, papasok Pwedeng na pumasok ang moisture, yung tubig. para laging moist itong aking pinamarkot. Mm-mm. Ano po. Pero ang Yan po. nakagawian natin, Kuya Ramil, di ba parang candy na binabalot sa magkabilang side? Wala namang problema yon. Kaya nga lang, minsan natutuyo. Kaya Ah, ginagawa ko, open tong ibabaw. okay. Para pag nagdidilig ako, wala nang lusot na hindi papasok yung tubig. Kasi yung Oo. pag parang candy, minsan ini-injectionan pa. Ni, Oo. ang maganda lang kasi sa parang candy, hindi naman nag-evaporate yung Moisture. yung ito naman may evaporation na konti, pero madali naman siyang basahin. Okay. Ganyan lang po. Bago ngayon po, Mhm. hihintayin nyo lang po na lumabas po yung ugat dito sa plastic. Makikita po nyo, pumuputi po yan bago ugat na po yun. Mga gaano katagal yun, Kuya Ramil? Pag budasan, depende sa puno. Pag budasan po, medyo madali-dali po mag-ugat siya. Mhm. Isang puno lang po, meron na po siyang ugat. Oo. Opo. So, ayan. Natapos na po yung una minarkot ni Kuya Ramil na Buddha's Hand. Ito na po yung minarkot ko 1 month ago. 1 month ago. Yan po. Pakita po natin. So, sa isang puno, pwede dalawa ang namamarkot or madami, mas madami. Oo. Yan. Bali ito, isa, dalawa, Tapos dalawa. tatlo. Oo. Sa isang puno, Madami pa. ito, para itong isa, may sanga na siya. Pag pinutol ko dito, Mm-mm. dito yung isang to. Mm. O, puputulin na po natin. Papakita ko po sa inyo ha, isa-isahin po natin. Simulan po natin dito sa ata. Medyo Matigas na. ulin. Ang iyong knife, yan yung special knife ni Kuya Ramil. Lagi niya po yung bit-bit. Oo. Minsan nga sa pumunta ko ng ibang probinsya. Sa airport, Mm. nila, hino-hold itong knife. Kasi daw, Deadly weapon. sabi ko, naku, sir, buhay ko po yan. Kasi yan po ang ang Pa- magtatrabaho ho ako. po yan. Sabi, sige, i-check-in mo na lang. Connect mo na lang. Okay. Puno na pinagtanggalan natin ng Meron na Oo. isang puno na po yan. Mm-mm. Bago ito po, isang puno. Mhm. Bago ito po, Isang puno pa. So, 3 ang nakuha mo sa isang puno dati. papakita ko naman po sa inyo yung ugat niya. So, yan, 1 buwan lang ang edad niyan, Kuya Ramil.
So ayan po nagma-market si Kuya Rabil. Ngayon yung na-market natin last month, ayan na may ugat na. I-close up mo pa, hindi ko makita yung ugat. Ito yung plastic na reusable. Yan. Pwede na pong gamitin. Ito po yung roots. Tingnan po ninyo. Ito po mga puti-puti niyan. Lahat po yan roots na paikot. Mhm. Wow. Pag tinanim po niyo yan, ito po ang isa po sa mga technique na ginagawa ko. Pag mag-harvest po kayo ng ganito, huwag po pabayaan na meron po siyang dahon. Ang ginagawa ko, puputol ko po yung mga dahon. Dahil? Kasi yung pong dahon na yan, kumakain po ng sustansya. Maliit pa lang po yung ugat niya. Bago yung sustansya po niya kinakain, nanggagaling po sa ugat. Baka hindi po ng ugat, mamamatay po yung inyong Puno. minarket. Yan po ang isang cost. Bago ito po, ang cost pa po ng kadalasan ng market, pag tingin po niyo sa lupa at meron po siyang dahon, pag humangin po, gumagalaw po yung puno. Pag gumagalaw po yung, gumagalaw din po yung ugat niya, namamatay po yung puno. Kaya ang ginagawa ko po, tinatanggalan ko ng dahon. Kanya-kanya naman pong style, pero pinaka-the best na po yung tanggalin yung dahon. Kasi pag hindi po yung tinanggal ng dahon, yun nga po, maaaring ikamatay o kaya po, ang maganda po, pag tinanggal yung dahon, pag may tumubong dahon, ibig sabihin po, buhay yung halaman nyo. Dahil lang yung na luma, tinanggal nyo. Kaya pag may nagbagong dahon, ibig sabihin po, buhay yung puno nyo. So, yung actually yung dahon, di mo naman talaga tinanggal kundi binawasan mo lang parang may natira pang kaprasong dahon. Pero pwede ring tanggalin ko lahat. I-radical. Talagang walang dahon. Katulad nito. Pwede ipapakita na rin natin yung ibang approach. Bawasan buong tangkay. Oo. Isa na lang natira. Tinanggal mo rin. yung mga ayan. Ganito, pag tinanim mo, alam mong mabubuhay kasi tutubo yung mga bagong sanga. Ganyan lang. Dahon lang ho ang tatanggalin, hindi ho yung buong mga sanga. Kasi may natira pa na 3 sanga yan, Kuya Ramil, or 4. Pwede mo bawasan yung sanga, pero yung magtira ka ng konti para doon tumubo yung mga yung bagong mga dahon. Okay. Yung mga roots po, wag po mas maganda po, lubog po talaga ito sa lupa. Kahit na po mas malalim siya, okay naman po siya. Okay. Yung iba, Kuya Ramil, halimbawa, di ba may mga nakadikit pa dyan na moss? So, hindi mo tatanggalin yon. Hindi mo na. Wala ka nang tatanggalin doon. Kasi, pag minsan, pag tinanggal mo yan, may tendency gumalaw, napuputol yung roots. Kumbaga, bothered na yung halaman mo, hindi na magandang itanim. Pag minsan, pamatay pa. Okay. So, ayan. Nakatatlo na tayo na inani na Marco Ted. So, sabi ni Kerem, saan ko itatanim yan? Direct sunlight na pa? Or pwede sa paso na hindi masyado naarawan? Oo. Sa muna, sa mga black plastic o kaya sa paso, bago hindi masyadong naarawan at hindi masyadong nahanginan para matibay siya. Hanggat maaari, hindi siya
nagalaw. Okay. So, hindi pa yan direct sa lupa. Hindi pa. Hindi Hindi pa. mo pwedeng i-direct sa lupa kasi wala pa siyang roots masyado. Okay. So, ayan. Pwede sa plastic muna. O, ibaba mo yung camera mo para makita kita ng maayos. Oh, napunta na sa taas, ilaw. Kita ko. Salbahe ka talaga. So, ayan. Kung may mga tanong ho kayo, ayan, itanong nyo na ho kay Kuya Ramil. So, yan yung pag-ani. Kasi, di ba, marami nagtatanong dun sa una nating minarkot. Eto, inani na natin yung minarkot natin. And nabigyan na tayo ng mga tips and technique ni Kuya Ramil kung paano ang pag-ani sa minarkot natin. Okay. Meron lang mga nagko-comment dito. Sandali lang, Kuya Ramil ha, basahin ko lang. Marami ako natututunan sa inyong programa, Kaunlaran sa Agrikultura. Ibang-iba talaga ang pagbabahagi ni Kuya Ramil sa kanyang kaalaman at kaunlaran. Ayan. Okay, si Kuya Ramil, maunlad po talaga yan. Ah, hindi po siya maramot sa kaalaman. Binabahagi niya po yung mga years of experience niya no sa farm. Okay, si Ami Desamito Belonio, watching from Springtown Village, San Jose del Monte, Bulacan. Ang mas mabigat din problema ay kulang or kung di man, wala na rin pong pambili ng bigas. O, sabi nga, hindi lang kulang yung supply, kundi kulang din or wala na yung pambili ng bigas. Thank you po. Sapra Yusuf Ramon, good morning, watching from Bulacan. Marami tayo talaga listener from Bulacan. Sir Ramil, Ma'am Nina, ako ay masugid ninyong tagapakinig at manonood sa tuwing linggo. Thank you. Sally Simeon, magandang umaga. Thank you po. Thank you po sa mga nanonood ng live. O ano pang dadagdag mo kay Ramil sa iyong pag-markot? Ano pa ba ang mga So, wag masyadong mahangin para hindi nauuga ang inyong mga tanim. Pagdidilig, Kuya Ramil, and fertilization. yung fertilizer, wag mo muna lagyan ng fertilizer kasi wala pa naman masyadong roots. Mm-mm. Kakain masyado. Pabayaan mo muna magka-roots bago ka maglagay ng fertilizer. Okay. Watering, normal watering ng halaman Mm-mm. para maka-establish yung roots niya. Okay. And dun sa mga kababayan natin na, kumbaga, ngayon lang naka-encounter ng marketing at gusto nyo pong itry, ano naman to paano ba, Kuya Ramil? Yung parang experiment, trial and error, 'di ba? Practice 'yan, practice para ma-perfect nyo. Si Kuya Ramil, kahit tutulog yan, kaya niya pong mag-market. Ganon po yan si Kuya Ramil. Kasi nga sa dami na po ng na-market niya, araw-araw. Yan po trabaho niya talaga, mag-market. So, kaya gano'n na po siya mabilis, 'di ba? So tayo na hindi pa po sanay, practice din. So kahit anong ano ba, puno or halaman, pwede i-try. Pwede. Okay, pwede nating i-try. Wag lang saging. Oo naman. Salbay ka na naman eh. Punong saging. Yung mga puno, tanging puno yung hardwood, yung medyo matigas na. Hardwood. Okay. Isa na lang bago tayo mag-break. Yung i-market ko, anong characteristic nun? Senyales na pwede ko siya i-market. Hindi kasi ang ano naman ang senyales na gusto mo siyang i-market kasi magandang magbunga. Okay. O kaya maganda yung shape ng puno. Okay. Wala namang siya. Ang marketing kasi walang mali. Mm-mm.
Kumbaga, siguradong buhay pa rin yung puno mo. Ang ano lang yan, hindi siya mag-uugat. Mm, yun yung worst na pwede mangyari. No, na Oh, hindi siya magugat, kundi mag-heal yung minarkot natin sana. Yun yung posibleng mangyari, di ba? hindi siya magkakaroon ng roots. Pero buhay pa rin yung puno mo. Buhay pa rin. Okay. So, basta ano lang tayo, practice, practice,